Mga buhay na nakakaantig, mga kwento ng inspirasyon, mula sa hirap patungong pag-unlad, iba't ibang tao, tanyag man o karaniwan, matutunghayan dito sa Pasikatin Natin Siya! Magandang gabi, magandang araw sa buong mundo. Muli to si John Guarnes para sa Pasikatin Natin Siya. Kamakailan ay nailathala ang kwento ng isang babae na nakabigay inspirasyon sa ating mga mambabasa. Kaya ngayong araw ay makakapanayam natin live dito sa Pasikatin Natin Siya. And I'm excited ako na makapanayam siya at malaman natin ang kanyang kwento muli at mapakinggan natin mula sa kanya, live na live. Kaya ngayong gabi, itong ating guest, walang ibang magandang dilag na si Edsel. Siya ang may-ari ng Edsel Flower Shop. Alamin natin sa kanya ang kwento ng kanyang buhay para magbigay inspirasyon sa ating manonood. Hi, Edsel. Good evening po, Sir John. Hello, at again. Natutuwa ako kasi binigyan mo ako ng pagkakataon para makapanayam ka live dito sa Pasikatin Natin Siya podcast. I'm excited kasi nag-viral ang kwento mo. Maraming na-inspire, napaka-bold mo para ikwento yung buhay mo. Siyempre, iba, itatago nila yung mga hindi magandang karanasan, pero ikaw, ibinigay mo ito na walang takot sa mambabasa natin. Kaya, muli gusto kong malaman kung paano ka nagsimula, kung paano mo na-achieve at na-abot ang tagumpay na ito. Magsabi ka muna. Magandang umaga po, hapon, tanghali sa inyong lahat. Ako po si Edsel Perata, ang may-ari po ngayon ng Edsel's Flowers and Gifts. Ngayon po sana matunghayan nyo at kapulutan nyo po ng aral ang mga ibabahagi kong kwento ng buhay ko. So yun. Nagsimula po to, Sir John, nung actually 3 years old pa lang ako, nagsisimula na kami magrasyon ng sampaghita. Galing kami ng San Pedro. Ang mother ko, from city to city, nagrarasyon talaga siya. Sukat, Paranaque, Las Piñas. Yan, nilalakad namin yan, magkasama kaming magnanay. Hanggang sa kinalakihan ko, nasabi ko, ay, mahirap pala kami. Tapos yun, nangyari kasi na one time, parang muntik akong ma-rape, papasok ako ng school. Tapos, Gusto kong balikan yan, yung pangyayari niya. Siguro you can recall what happened. Siya, nakakatakot, diba? Pero, paano mo na-overcome to? Siyempre, merong epekto sa iyo to, sa paglaki mo. Pwedeng matrauma ka or whatever. Pero, paano, yung time na yon, anong nangyari? kasi nung araw na yun, naatasan akong mag-lead ng Girl Scout, parang flag ceremony. Ako yung leader that day. So, maaga akong pumasok. Parang mga 4:30, bumiyahin ako mag-isa from house. Madaling araw. Nilakad ko, sumakay ako ng jeep from house to school. That day, ang mother ko naman dapat magtitinda ng sampaghita. Mga 4:30 na rin nagpe-prepare na siya. So, pagdating ko ng school, bibili ako ng tinapay sa bakery. Bigla na lang parang may kumarga sa likod ko na parang may tinusok sa gilid ko. Tapos sabi niya, sumama ka sa akin, pinapatawag ko ng mama mo. Ang alam ko, mag-arasyon ng nanay ko. So, ako naman, parang sa takot ko, hindi na ako nakaimik. Pero alam ko sa sarili ko na wala nang mama ko, umalis na siya. Ay, pinilit niya akong isakay sa pedicab niya na close, na may kurtina. Tapos pinaikot-ikot niya ako dun sa likod ng school, sa may Blessed Trinity, sa may San Pedro. Hanggang sa, wala ko ibang dinisal kundi na yung Angel of God. Hanggang sa, pinahawak niya sa akin yung niya, pinalaro niya. Oh my gosh. Tapos, hanggang sa, nakita niya na parang naiiyak na ako. Naiiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, parang, tapos ako na ba to? Parang, kasi at the age of 8 lang ako noon eh. Sabi ko, Lord, parang, napapanood ko na rin sa ibang mga kwento yung. Tapos, sabi niya, sige, tumakbo ka na. Tapos, tumakbo na ako. Sobrang bilis, hindi ko alam yung direction na pupuntahan ko. Tumakbo ko sobrang bilis. Tinato ko yung unang bahay na nadaanan ko. Tita ko yun. Pero hindi sila nag-isip. Tumakbo ulit ako sobrang bilis, sariles. Naabutan ko yung mama ko para mga 5 or 5:30.
Tapos hindi na ako natuloy mag-lead ng flag ceremony. Hinahanap na rin ako sa school. Tapos, ayun, hindi na nakapagtinda si mama. Nagreklamo na kami sa barangay. Nagkaroon ng follow-up. Hinanap nila yung suspect. Pero hindi nila makita. Hanggang sa parang ilang buwan. Hindi na talaga nakita. Sa akin, oo, kahit hindi siya ganun kalala yung nangyari. Parang sabi ko, parang nalagay ako sa sobrang nakakatakot na sitwasyon. Oo, Na kahit minsan nga kahit ako lang mag-isa, naiisip ko na what if what daw kung if natuloy, diba? pinatay ako doon o ganun. Kaya yun, simula nung hindi na ako nakakapasok, parang feeling ko to yung papasok ako may ganun. May humahap. Kaya nag-decide yung mother ko na lumipat kami dito sa Las Piñas. So unang lugar na napuntahan namin yung Molave. Nagpalipat-lipat kami from Molave, Gloria Compound, Mahogany. Tapos sobrang hirap talaga ang sitwasyon namin. Kaya nung until nag-high school ako, sa Pilar pala kami unang nakapagtinda ng sampagitan. Parang doon na kami naging permanent. Tapos, syempre sampagitan, sobrang hirap talaga itinda. Minsan, 20 pesos lang kikitain mo. Talagang So, paano yung pagkain nyo? Oo, yung pagkain namin talagang yung 20 pesos, kung 20 pesos lang talagang pagkakasya namin yung within the day. At ilang kayo magkakapatid? Actually, 4 kami. Yung bunso, napilit ang pang-ipampon. Alam ko yung feeling ng nanay ko na alam mo yun, alam ko, everyday siya nagsastruggle kasi gusto niya kompleto kami kahit may hirap. Pero wala siyang choice. Talagang binigay niya yun kasi kung hindi mapapampon yung bunso, parang paano naman kaming 4? At least, alam ng mama ko na mapapabuti yung lagay niya. Kasi hindi siya makapagtrabaho, hindi siya makapagrasya ng sampagita. So, nag-decide yung mama ko na itaguyod kaming 3. Nakakita kami ng opportunity sa Pilar Village. Doon kami nakapagtinda ng sampagita. Tinda kami ng dyaryo, ng puto. Kahit anong mga items na pumapatok seasonal, tinitinda namin. So doon, nakasurvive na kayo. Nakasurvive kami. Doon ko nakilala yung foster father ko. Gusto ko nga pala i-mention yung si Tito, ang tawag ko Tito Ishin Teramoto. Siya yung nag-support sa akin ng pag-aaral. In-interview niya ako. Nagkita kami doon sa simbahan ng Pilar Village. Sabi niya, bakit ka nagtitinda? Sabi ko, wala kasi akong tatay. Parang sabi ko, hindi namin afford. Maski pagkain, wala kami. Sabi ko, sige, magpatuloy ka magpaaral, susuportahan kita, pati mga kapatid mo. Kaso, syempre, bilang siya PWD, parang limited lang din yung capacity niya. Sabi niya, kaya kita pag-aralin hanggang high school lang, hindi ko kaya yung college. May pamilya ba siya? May family siya, pero parang nag-decide siyang tumira dito for good. Kaso nga, may Kasama niya yung pamilya niya rito? Hindi, siya lang mag-isa. Tapos yun, sa pagtitinda namin sa pagita sa Pilar, parang kailangan din namin makahanap ng school na mas malapit sa bahay namin kasi dahil nga sa nangyari, parang feeling ko lagi may sumusunod sa akin, ganyan. Nakalipat kami sa Golden Acres sa Talon 5 din. So, sabi namin, paano yung kabuhayan namin? Tumatawid kami ng pader na napakataas from Pilar. Tapos kasi ang bagong bahay namin dyan na sa may Creekside, sa may Christian Habitat. So, araw-araw or weekly, sobrang taas ng pader, parang mga 20 feet yata yung tinatawid namin. Ganong kataas. Parang walang pinagkaiba yan sa mga bata na nasa ilog, Oo, tinatawid nila para From Pilar, makapagtapos. lumulusot kami sa Camellia, papunta doon sa Creekside kung saan kami nangungupahan. Actually, yung bahay na inupahan namin, parang nakadikit lang sa pader. Tapos pag nagkamali ka ng hakbang, creek na. Oh my. Tapos yun, edi sabi ng mama ko, hanap kaya tayo ng simbahan or ibang lugar na mapagkitaan ng negosyo. Tapos na-discover na namin itong Mary Immaculate. So, dito kami nakapag-umpisa ng ng pagtitinda At ulit. isa ako doon sa mga Opo. kliyente. dito ulit nagsimula na kami magtinda ng bulaklak. Kasi nakita namin may mga nagtinda ng sampagita. So, bulaklak naman para wala naman kami Kakompetensya. kompetensya o matatapakan. Ayun. So, meron kaming kapitbahay din doon na naging kasosyo namin. Tapos, kasama namin siya sa mag-umpisa ng pagtitinda. Hanggang later on, nagkaroon na rin siya ng sarili niyang
andito rin siya sa kabila. Ayun. Tapos, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Tama? Opo. Sa tulong din ng pagtitinda ng ng bulaklak. Bulaklak. Parang ito na talaga yung nagtawid sa amin sa pang-araw-araw. Nagkaroon din kami ng, actually, ng sari-sari store. Sa tulong naman niya ng ex-boyfriend ko. Tapos yun, nung nakatapos na ako ng college, nag-decide kami ng mama ko kung magtatrabaho ba ako o ipupursu ko tong business na to. Actually, mabigat sa akin na ipursu to kasi parang hindi ko talaga linya para sa akin. Mas gusto kong maging empleyado. Pero later on, na-realize na mas mabuti palang magkaroon ka ng sariling negosyo kaysa maging empleyado. Ayun. So ano naman ang nangyari na naging successful ka na? So nakita natin na yung mga pangyayari sa buhay mo, do you think these are the things that inspire you, aspire to reach your dreams, na makapagtapos, magkaroon ng sariling negosyo? Ito ba yung mga karanasan mo na nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para harapin yung panibagong Actually, chapter ng buhay? minsan nare-realize ko, hindi pala porket masama yung nangyari sa buhay mo, masama na talaga siya. May mga bagay na pangit na pangyayari sa buhay mo na kailangan mo pagdaanan para mag-grow ka. At yun ay redirection ni God sa'yo. Hindi porket may nangyaring masama sa buhay mo, katapusan mo na, dapat matuto tayo. Panghawakan mo yun, maging matatag ka. Yun yung magiging foundation ng buhay mo kasi. Parang, so hindi mo pinagsisisihan yung mga pinagdaanan mo. Parang, if you're given another chance to live, you want that life to happen to you. Para sa akin, minsan naisip ko na yung surgeon sabi ko, paano kayong feeling? Pero parang sa akin, for me mas pipiliin ko pa rin yung may challenge sa buhay na papaangat ka kaysa yung meron ka tapos pabagsak ka. Sabi ko, kung bubuhayin ulit ako ng Diyos, bibigyan ako ng another life, parang gusto ko pa rin yung ganitong buhay. From sa walang-wala, tapos doon ka natututo, nagkakaroon ka ng, at nagiging blessing ka rin sa iba. Tumatapang ka, nagkakaroon ka rin ng mga aral sa buhay na hindi mo malilimutan. Ganon. At nakakatulong ka ngayon, na-inspire mo yung mga tao. Except yung sitwasyon na nangyari. Ayaw mo nang balikan yun, di ba? So, nakakatuwa, no? Narinig natin yung buhay ni Edsel. Ngayong tagumpay ang iyong negosyo. Ano naman ang plano mo in the future? At ano naman ang advokasya mo para lalo pang pagpalain ka ng Panginoon? Ayun po. Someday, actually, bilang florist ngayon, wala talaga akong background na formal ng pag-flower arrangement. Natutunan ko na lang siya by experience. Saka siguro by needs na rin talaga na kailangan ko matuto dito kasi ito na yung mag-aangat sa amin. So, in the future, naisip ko rin na magkaroon ng sariling foundation doon sa mga batang hindi kayang pag-aralin ng mga magulang. Pero medyo malayo pa yun sa kakayanan ko. Siguro, pwede ka naman muna tumulong pag may nakita ka dyan, Actually, meron ako mga sekretong tinutulungan. Hindi ko na lang din inaano. Ayun, parang, yun nga, nabanggit na rin dati na why not na mag-conduct ako ng workshop doon sa mga gustong matuto na talagang walang-wala. Yung reasonable naman na tutulungan ko kasi wala sila. Yung ganun. Parang livelihood program. Livelihood program. Diba? Para kasi mahirap na sa panahon, bigay ka lang ng bigay. No? You teach them also how to fish. Para magsumikap din sila. At with your story, I think they will be inspired also na magpursige sa kung ano man yung pwede nilang gawin sa buhay. Sa tinatama sa mong tagumpay ngayon, ano naman ang naidudulot na ito sa pamilya mo? Ayun nga po. Sobrang saya ko nung sabi kasi ng mama ko. Lalo na sa mama mo, di ba? Napaka-importante sa akin ang makapagbigay balik ng lahat ng sakripisyo na nanay ko sa amin. Sabi niya, sana makabalik siya ng Baguio. Kasi one time lang siya nung talaga nakapunta ng Baguio. Sabi ko sa kanya, ano pa ba iba niyang gustong puntahan? Sabi niya, gusto niya Japan. Ba, social? Japan agad. Sabi niya Japan. Parang sabi niya, pag nakarating na daw siya ng Japan, pwede na daw siya mamatay. Sabi ko, wag naman. Ayun. Bata pa siya diba? Ayun, sabi ko, kaya siguro mga before pandemic ko iniisip-isip ko yun. Sabi ko, paano ko kaya siya maisasakay ng eroplano? Paano kaya kami makakapunta? Kasi wala talaga. Kahit yung 5,000, hindi ko kaya. Sabi ko, paano kaya? Tapos yun, pandemic came, parang
bigla na lang nag-boom. Parang nagtaka rin ako na bakit, parang Lumakas ang lumakas. Actually, 4 na timba, sobrang hirap na hirap kami ipaubos. Magkano na yung tutumbuin mo din doon sa 4 na timba na bulaklak. Ang hirap ipaubos, parang within a week mo pa siya ma-dispose. Tapos nung nag-pandemic, ang dami nang nag-chat, ang dami nang nag-i-inquire. Nagulat din talaga ako bakit ganun yung nangyari. Pero talagang napapasalamat ako sa Diyos. Talagang hindi kami pinabayaan. Kaya nakarating Dito. ang mama mo sa Sa Japan, diba? Ito yung biyaya ng pagsusumikap niya na bigyan niya ng maayos na pamumuhay ang kanyang pamilya. Gusto ko lang malaman, yung mga kapatid mo naman, kamusta naman sila ngayon? Ayun, yung kapatid ko na pinaampon, Nakabalik naman. nakabalik na siya sa Praise God. Nung 12 years old siya, nakita namin siya ulit. Pero this time, 27 na siya. Nasa na? Anong Nandito kalagayan? siya sa amin. niya? Actually, siya yung assistant ko. Siya yung admin ko. Okay. Tapos yung Nice. kapatid ko naman lalaki, siya din yung nag-assist So sa it's kanya yun. really a family Business. now. So, nakita naman natin kung nakita nila yung pagsusumikap mo. Kamusta naman ang kooperasyon nila sa iyo? Alam mo yun, sa isang pamilya, talagang napakahalaga na nagtutulungan kayo na walang magkakagalit, lagi kayo magkakasundo. Kasi pag ganun yung foundation ng isang pamilya, talagang wala kayo ibang pupuntahan kundi paangat kayo lahat. Yeah. So ano naman ang masasabi mo sa ating viewers, mga nanonood? Anong payo ang pwede mong ibigay sa kanila? Sa generation ng mga kabataan na konting problema, parang mabilis silang bumigay. Gusto ko lang sabihin sa inyo na maging matatag kayo kasi hindi porket may pinagdadaanan kayo, yun na yung huling hantungan ninyo. Sana maging sa inyo, lahat ng pagsubok na pinagdadaanan natin, meron yung lesson. Matuto lang tayo, tsaka magpatuloy tayo, lagi na tayong magdadasal sa Diyos, huwag natin siya kakalimutan. Maghirap man tayo o makaranas man tayo ng ginhawa sa buhay, palagi siyang nandyan. Sa araw-araw, magdadasal tayo na bantayan niya tayo, pangalagaan, gabayan ng buong pamilya. Pasalamatan natin siya sa lahat na natatanggap natin, maliit man o malaki. Ayun lang. Napakaganda ng advice at payo sa atin ni Edsel. At I hope yung ating mga manonood ay nakapulot ng magandang aral sa ating episode ngayong gabi, ngayong araw, ngayong hapon. Any time of the day sa ating mga manonood. Maraming salamat. Muli, ito si John Guarnes. Pasikatin natin si Edsel. If you like this video, please like, subscribe, and hit the notification button.